Japan, Pilipinas at Amerika mga sangkay na bisto nga ba na naghahanda na po sa digmaan laban sa China? Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po yung mga solid sangkay dyan na lagi pong nandirito. Talagang nag-aantabay sa mga ina-upload nating content. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So kung nanonood kayo ngayon dito sa YouTube at hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, ang gawin nyo lamang, i-check nyo sa ibaba. Makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto, mga sangkay, para sa mga nanonood sa Facebook, ito please, gawin niyo po ito. Okay? Sa mga nasa Facebook ngayon, nanonood, habang nanonood kayo, makikita niyo po yung tatlong tuldok. Ayan po. Ito po ay sample lamang sa mga nanonood sa mobile. Okay? Sa cellphone. Makikita niyo po yung tatlong tuldok. Ito mismong video na to, makikita niyo yung tatlong tuldok na nasa itaas, pindutin nyo po yan. Tapos may lalabas po dyan na show more. Ayan po. Lalabas ang show more dyan. Ayan po, nababasa nyo yung show more. Ito ay halimbawa lamang. Gawin nyo ito sa mismong actual na video na pinapanood nyo ngayon. Okay? Tapos pindutin nyo yung show more. Then after that, pindutin nyo rin po yung bell. Ayan, makikita nyo yung bell. Nasa taas, yung bell icon katabi ng subscribe. Pindutin nyo po yan, tapos i-click nyo rin po yung all. Okay ba yun? So, ito na. Diretso na po tayo mga sangkay. Dahil nga po matindi itong pag-uusapan natin ngayon. Ang Japan di umano at Amerika kasama po ang Pilipinas, eto na nga ba, nagre-ready na po sila sa isang malaking digmaang pandaigdigan. Ayan po, Japan PH RAA. Posibleng hudyat ng mas maraming military agreements sa mga dayuhang bansa ayon sa ilang grupo. So, ito po yung nakikita nila ngayon, mga sangkay, na isa raw po itong preparation for war. Tingnan po natin ang balita. Pangamba na ilang grupo baka dumami pa ang kasunduan ng Pilipinas sa ibang dayuhang bansa kasunod ng Reciprocal Access Agreement kasama ang Japan. Posible mo nang may kinalaman ito sa paghahanda ng Amerika sa posibleng sigalot sa pagitan ng China. At para naman sa AFP, maling pananaw na hudyat ng militarisasyon ng bansa ang mga pinapasok na military agreements. Saksi, si Chino Gaston. Ayun, pasok. Hudyat raw ng mas marami pang military agreement sa mga dayuhang bansa ang binabalangkas na Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement o RAA na magsisilbing gabay sa mga sundalong Hapon tuwing may joint military training. Okay, so kung mapapansin nyo ngayon mga sangkay, marami na po ang nakikipagsanib puwersa sa Pilipinas. Okay? At kabilang po dyan ang malakas pong puwersa na nakipag-alyansa po sa ating bansa, ang dating kalaban ng Pilipinas. Walang iba kundi ang Japan. Sa pamamagitan po nitong Japan PH RAA. At ito daw po ay hudyat na mas marami pang military agreements na paparating. Nito lamang mga sangkay, hindi ko alam kung may oras pa po tayong i-discuss yan sa isang mismong vlog. Ang Germany di umano ay nangako ring susuportahan ang Pilipinas sa anumang banta. Alam naman po natin kung ano pong bansa ang may banta sa atin. China lang naman, di ba? So ito po yung tinitingnan ngayon ng mga eksperto na baka ito na nga po ay pagre-ready ng Japan, United States of America, kasi kampi-kampihan na Nagkakaroon na po ng mga alyansa ngayon, panibagong mga alliance. Okay? Na kumakampi sa ating bansa sa pangunguna po ng United States of America. So, tingin nyo ba, kayo, kung tatanungin ko kayo mga sangkay, tingin nyo ba ito talaga ay hudyat ng mas marami pang military agreements na preparation for World War III? Well, i-comment nyo po ang inyong mga opinion sa ibaba. Ito ang pangamba ng ilang sektor na nakikita ang kamay ng Amerika sa mga ganitong kasunduan. Posibleng naghahanda na raw kasi ang US sa posibleng sigalot sa pagitan ng China dahil sa Taiwan.
Sa ngayon, pinaplansya pa ang ilang detalye ng RAA bago tuluyang pirmahan ng Pangulo at ratifikahan ng Japanese Parliament. Okay. So, hindi pa pala ito napipirmahan ng presidente. It will not be long, perhaps, because some NATO countries like France are also interested in opening up talks on visiting forces agreement. Grabe. So, ang gagawin kasi nila mga sangkay, magbe-military operations dyan sa West Philippine Sea. Dyan po mismo sa may mga sigalot na yan. So, maraming mga bansa, nag-ano na mga sangkay, Australia, di ba? Ano pa ba? Amerika. At ano pa ang susunod mga sangkay after na itong mga malalaking bansa ngayon, mga superpower nation na nakikipag-alyansa na po ngayon sa Pilipinas. That is why marami po mga expert ang nagsasabi na ito ay magli-lead to war. With the Philippines now using as model the Philippine VFA with the United States. War planning is not just limited to its presence within each of these countries. All of them are integrated. And the movement of forces is something over which our countries do not exercise any kind of control. Maging ang ilang mananaliksik sa Japan naaalarma sa inaasta ng kanilang bansa. Ito ha, mga expert na mismo doon sa Japan. Tila baga nakikita po nila ngayon mga sangkay na even this country ay nasa preparation na po for war, for battle. Na mula katapusan ng World War II ay umiwas sa pagpapalakas ng militar alinsunod sa kanilang post-war constitution. Pero noong 2012, binago ng Japanese Parliament ang pulisiya at pinayagan ng pagdagdag ng kakayahang labanan ang mga panlabas na banta. The U.S. military is in the Philippines, repressing supplies, building up its fleet and ground forces, providing rest and recreation, refueling, repairing, and servicing, all of which are the display of military power and invite war, if not war. Para naman sa AFP, maling pananaw na hudyat ng militarisasyon ng bansa. Ito, mula po sa AFP. Ito naman yung paliwanag ng Armed Forces of the Philippines. Ang mga pinapasok na military agreement sa ibang bansa. Sa huli, para daw ito makatulong sa pagtaguyod ng sariling soberenya. There is no militarization because these are activities that will just strengthen the capability of the country to defend itself. Dati nang tinawag ng China na pang-uudyok ng kaguluhan ang pagpayag ng Pilipinas na makilahok sa mga joint military operations sa West Philippine Sea ang mga bansang US, Japan, Australia at iba pa. Para sa GMA, Okay. So kung ngayong tatanungin ko mga sangkay, what do you think? Ano ba ang naaamoy nyo sa agreement na ito? Tingin nyo ba mga sangkay, katulad din po ng mga expert ang inyong naiisip na ang Japan, Amerika at Pilipinas ay naghahanda na po ng digmaan, kaya ino-open na po yung mga panibagong alyansa sa panahon natin ngayon sa iba't ibang mga bansa? Comment nyo po sa ibaba ng inyong mga opinion. And now, I invite you, mayroon po akong Facebook group, no? Hukbong Solid Sangkay. Exclusive lamang po ito sa lahat ng Solid Sangkay. So, marami na po ang andito. No, ayan po. Nakikita naman yung mga members. Napakarami. Mag-join group po kayo. Hanapin nyo po ito sa Facebook. Ayan, i-highlight ko na lang. Ayan po yung tatype nyo. Then, mag-join po kayo. Pero, syempre, siguraduhin yung nasagutan nyo yung lahat ng tanong dito. Dahil kapag hindi nyo nasagutan yung tanong, madidecline po kayo. Hindi kayo makapasok sa exclusive Facebook group ng Solid Sangkay. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.